Ikatlo ng Setyembre, 2025, Beijing, China. Isang napakalaking abenida isinara para sa trapiko, katahimikan. Pagkatapos, ingay ng yabag. Libo-libo sila, sabay ang bawat hakbang. 12,000 sundalo ang nagmamarcha ng perpektong hanay sa mga kalsada ng kabisera ng China. Sa likod nila, malalaking misil na nakasakay sa mga truck militar, dahan-dahang dumadaan para makita ng lahat ng malinaw. Sa itaas, sa isang makasaysayang balkonahe, 3 lalaki ang nanonood sa lahat ng ito. Si Xi Jinping ang pinuno ng Sina, si Vladimir Putin ang presidente ng Rusya at si Kim Jong-un ang diktador ng Hilagang Korea magkakasama, magkatabi. Ang mensahe na ipinapadala ng Sina sa mundo noong araw na yon ay simple: lumakas kami, nad-armas kami, at kung may gustong humarap sa amin, handa kami. Sa kabilang panig ng dagat, isang maliit na isla rin ang nakasaksi sa lahat ng ito. 23 milyong tao ang nakatingin sa mga missile na iyon, sa mga sundalong iyon, sa pagpapakita ng lakas na iyon. 8 buwan matapos iyon, noong Mayo 2006, gumawa ang islang ito ng isang desisyon na lubos na ikinagalit ng pamahalaang Chino. Ginawa nila ang pinaka nakakainis na bagay para sa China. Pero bago ko sabihin, kailangan mo munang maintindihan kung ano ang islang ito. Ang Taiwan ay isang isla sa kanlurang Pasipiko, wala pang 200 kilometro mula sa baybayin ng China at tinitirhan ng 23 milyong tao. May sariling pamahalaan, pera, hukbong sandatahan at nagsasagawa ng eleksyon ang bansa. Sa praktika, parang isang malayang bansa ito. Ang problema ay hindi ganon ang tingin ng China. Para sa gobyerno ng China, ang Taiwan ay teritoryo nila. Noon pa man ay kanila na ito at mananatili itong kanila at balang araw, sa anumang paraan, babalik ito sa kontrol ng China. Pero ayon sa Taiwan, hindi. Iyan ang dahilan kung bakit ang kipot ng Taiwan, ang 200 kilometro ng dagat sa pagitan ng isla at China, ay isa sa pinakatensyosong lugar sa mundo. Para maintindihan mo ang laki ng tensyon, tingnan mo kung ano ang itinayo ng China nitong huling 20 taon. Tingnan mo itong talahanayan. Noong 2005, ang hukbong dagat ng China ay may bilang ng mga barkong pandigma. Noong 2010, mas marami pa. Noong 2015, mas dumami pa. At noong 2020, ito na ang pinakamalaking hukbong dagat sa mundo batay sa dami ng sasakyang pandagat na nalampasan pa ang Estados Unidos. Sa loob ng wala pang 15 taon, nagtayo ang China ng napakalaking armada, mga barkong pandigma, submarino, mga aircraft carrier, isang kakayahang pandagat na militar na hindi pa umiiral isang henerasyon lang ang nakalipas. At bakit mahalaga ito para sa Taiwan? Dahil ang pagsakop sa isla gamit ang dahas ay nakaasa sa dagat. Kailangang tawirin ng China ang 200 kilometro ng tubig kasama ang mga sundalo, tangke at kagamitan. At habang lumalaki ang hukbong dagat ng China, mas nagiging posible ito kahit sa papel lang. Pero sa papel lang at malalaman mo kung bakit mamaya. Habang binubuo ng China ang armadang ito, nagsimula rin silang magpadala ng mas direktang mensahe. Noong Disyembre ng 2025, isinagawa ng hukbong Chino ang pinakamalaking ehersisyong militar na naganap sa paligid ng Taiwan. Pinanggalanan nila ang ehersisyo, Misyon Katarungan 2025. At alam mo ba kung ano ang kanilang prinaktis? Isang blokadang pandagat, tuluyang isara ang dagat sa paligid ng Taiwan, putulin ang supply ng isla na kailangang magangkat mula sa labas ng halos lahat ng gamit nila, gasolina, pagkain, pyesa ng makina. Kapag walang akses sa dagat, unti-unting nasasakal ang Taiwan. Sa ehersisyo, nagpadala ang Sina ng 130 eroplano, 14 na barkong pandigma at iba pang mga barko ng Coast Guard. Isinara nila ang mga rutang panghimpapawid at nagsagawa ng pagsasanay ng pagharang sa mga daungan. Ito ang pinakamalaking pagpapakita ng lakas sa paligid ng Taiwan mula noong 2022. At pagkatapos ng ehersisyo, naglabas ang pamahalang Chino ng isang opisyal na poster. Makikikita sa poster ang braso mula sa mapa ng China na may hawak na kadena sa paligid ng Taiwan. Ang pangalan? Kadena ng Katarungan.
Malinaw ang mensahe. Nakita ng Taiwan ang lahat ng ito. Ang mga barko, ang mga eroplano, ang poster, ang mga ersisyo, at pagkatapos ay ginawa nilang bagay na pinakakinaiinisan ng gobyernong Chino. Noong 8 ng Mayo, 2026, bumuto at inaprubahan ng mga politiko ng Taiwan ang pagbili ng $25 bilyong na armas mula sa Amerika. Para magkaroon ng ideya kung gaano kalaki ang numerong iyon, para itong ang Brazil ay nagpasya na sabay-sabay bumili ng sapat na armas para armasan ang buong hukbo. $25 bilyong na armas na binili mula sa Estados Unidos na partikular na nakalaan para gawing mahirap ang anumang tangkang pananakop ng China. Tingnan mo, ang aktual na paggastos, pagpirma ng kontrata at paglilipat ng pondo ay mas makapangyarihang mensahe kaysa talumpating pampolitika. Sinasabi nito sa pamahalaang Chino, handa kaming gumastos ng malaki para manatiling umiiral. Sa Estados Unidos, tinutupad namin ang aming bahagi. Ipinapahayag nito sa mundo na hindi naghihintay ang Taiwan ng tagapagligtas. At alam mo ba kung ano mismo ang binibili ng Taiwan gamit ang perang ito? Dalawang sistema ang namumukod tangi. Ang una ay ang HIMARS. Medyo komplikado ang pangalan pero simple lang ang konsepto. Ang HIMARS ay isang trap na may missile launcher sa ibabaw. Mukhang simple pero ang nagagawa nito ay pambihira. Kaya nitong magpakawala ng mga missile na umaabot hanggang 300 kilometro ang layo na may napakataas na katumpakan. 300 kilometro. Ibig sabihin nito, kung sakaling magkaroon ng labanan, may kakayahan ng Taiwan na tamaan ng mga pantalan sa baybayin ng China. Doon magmumula ang mga barkong panlulusob bago pa man makaalis ang mga barkong iyon sa kanilang pwesto. Pag-isipang mabuti, kung alam mo saan manggagaling ang kalaban at kaya mong atakihin ng tumpak ang pinagagalingan nila, mahihirapan na sila simula pa lang. At may isa pa, ang HIMARS ay nakakabit sa truck. Pumuputok ito at umalis, nagpapaputok mula sa isang lugar, lilipat tapos magpapaputok ulit sa iba. Napakahirap nitong matukoy at sirain. Bumibili ang Taiwan ng mahigit 80 sa mga sistemang ito. Sa ganitong paraan, magkakaroon sila ng mahigit 100 sa kabuuan. Isang lakas ng apoy na hindi kayang balewalain ng sinumang tagapagplanong militar ng China. Ang pangalawang sistema ay ang Javelin. Ang Javelin ay isang portableng misail na panlaban sa tangke. Kayang buhatin ng isang sundalo sa balikat at magpaputok mag-isa. Ganito ang ideya. Kung may makalusot na sasakyang pandigma ng China sa dalampasigan ng Taiwan, gagamitin ng Javelin para sirain ito bago bumaba ang mga sundalo. Isa itong murang sandata, epektibo, at napatunayan ng halaga nito sa isa pang kamakailang digmaan. Sa Ukraine nakasira ang mga Javelin ng daan-daang tangke ng Russia, isang sandata na kayang gamitin ng karaniwang sundalo para sirain ang mga makinang nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar. Dito nagsisimulang kumiling laban sa China ang mga numero. Ang Javelin ay nakakahalaga ng halos 175,000 dolyar, habang ang tangkeng kaya nitong sirain ay nakakahalaga ng 2 hanggang 4 na milyon. I-multiply mo yan sa daan-daang sasakyan na tumatawid sa mahigpit na binabantayang baybayin at lalaki, ang gastos ng pagsalakay na hindi kayang baliwalain ng kahit sinong general. Pero baka iniisip mo, mas malaki ang Sina kaysa Taiwan, may napakalaking hukbo, may mga missile, eroplano at barko. Kailangan lang nilang tumawid ng dagat, di ba? Pag-isipan mo mabuti. Ang pagsalakay sa isang isla mula sa dagat, isa ito sa pinakamahirap at mapanganib na operasyong militar kahit gaano kalaki ang sumasalakay na hukbo. Kuning natin ang isang makasaysayang halimbawa na alam ng lahat, ang D-Day, Hunyo 1944 sa ikalawang digmaang pandaigdig. Kontrolado ng alyado ang himpapawid, may pinakamalaking armada sa kasaysayan at libu-libong sanay na sundalo. Kahit ganon, pagdating nila, kailangang bumaba ang mga sundalo mula sa bangka at tumawid sa dalampasigan ng lantad sa putok ng kalaban. Libo-libo ang namatay bago makarating sa buhangin. Ang Pransya ay may patag na baybayin at walang likas na depensa.
Iba ang Taiwan. Oo, may mga dalampasigan ng Taiwan pero karamihan ng baybayin ng isla ay natatakpan ng mga bangin at magagaspang na lupain. Napaka-kaunti lang ng mga lugar kung saan pisikal na posible na maglapag ng mga sundalo mula sa dagat at alam ng mga militar ng Taiwan kung saan eksakto ang mga lugar na iyon. Mahigpit ang depensa sa mga yon. Bukod dito, ang pagtawid ng mahigit 150 kilometro ng bukas na dagat gamit ang mga barkong puno ng sundalo at kagamitan ay malaking target, kitang-kita, mabagal at madaling tamaan. Sa tulong ng HIMARS, kayang tamaan ng Taiwan ang mga barkong iyon bago pa man makarating sa baybayin at ang mga Javelin ay nakaabang para sa kahit anong makalusot at makarating sa dalampasigan. Hindi ibig sabihin na hindi pwedeng sumubok ang China, kundi napakataas lang ng magiging halaga lampas sa kayang tanggapin ng sinumang general. At alam ito ng Sina, alam nila ito kaya sa mga training camp ng Hukbong Sino, may mga pisikal na replika ng mga HIMARS ng Taiwan. Ginawa ang mga ito para makapag-ensayo ang mga piloto at drone ng China kung paano matutukoy at masisira ang mga launcher na ito bago pa sila makapaputok. Tahimik na kinikilala ng China na game changer ang mga sistemang ito. Pero may isa pang mas malalim na dahilan kung bakit hindi basta-basta pwedeng sirain ng China ang Taiwan. Ang Taiwan ang gumagawa ng mahigit 70% ng pinaka-advanced na electronic chips sa buong mundo. Ang mga chip na ito ay nasa loob ng lahat ng bagay. Ang cellphone na ginagamit mo, ang sasakyan ng pamilya mo, mga eroplano, mga ospital, mga sistemang militar, lahat. Kung titigil ang Taiwan sa paggawa ng mga chip na ito, buong mundo ang maapektuhan at isang China sa mga unang makakaramdam nito. Tulad ng nakikita mo, gusto talaga ng China ang Taiwan. Pero kailangan nilang gumana ang Taiwan. Ang pambobomba sa isla hanggang sa sumuko ito ay sisira mismo sa bagay na pinakagustong kontrolin ng gobyernong Chino. Isa itong patibong na walang madaling labasan at isa pang dahilan laban sa anumang desisyon na magdeklara ng digmaan. Ngayon, ito ang pinakakamanghamanghang bahagi ng kwentong ito. Bago ko sabihin, hulaan mo muna kung sino ang nag-apruba ng $25 bilyong na armas mula Amerika. Ang partidong namumuno sa Taiwan na hayagang laban sa China o ang oposisyon, ang partidong kilala sa kasaysayan na mas pabor sa mas malapit na ugnayan sa Beijing. Isipin mo muna, ang oposisyon, ang partidong mas malapit sa China, sa Taiwan, ang siyang nag-apruba ng pinakamalaking pakete ng armas na laban sa China sa kasaysayan ng bansa. At tingnan mo ang detalye. Isang buwan bago ang botohan na ito, ang leader ng parehong partido ay personal na nagpunta sa Beijing at nakipagkita kay Xi Jinping. Bakit nila ginawa iyon? Dahil masyadong matindi ang pressure mula sa Estados Unidos para balewalain, malinaw na ipinahiwatig ng Washington na inaasahan nila ang pag-apruba. Ang sinumang partidong Taiwanese na tila humaharang sa pagbili ng armas mula Amerika ay malalagay sa delikadong posisyon sa harap ng pangunahing kaalyado ng isla. Hindi ito isang kilos ng katapangan, ito ay isang malamig na desisyon na nakabatay sa interes, pero pareho lang ang praktikal na resulta. May aprobadong pondo na ngayon ang Taiwan para bumili ng mga armas na ito. At ang hakbang na ito ay hindi nangyayari ng hiwalay. Ang Hapon, na kalapit na bansa sa rehiyon, ay nag-anunsyo noong katapusan ng 2025 ng pinakamalaking budget para sa militar mula noong ikalawang digmaang pandigdig. At sa mga ehersisyong militar na naganap sa Pilipinas noong Mayo ng 2026, 7 bansa ang nagsanay ng magkakasama kung paano tutugon sa isang pananakop mula sa dagat. Ang mga target ng ehersisyo ay replika ng mga sasakyang militar ng China na ginagamit sa pagdaong at paghahatid ng sundalo sa dalampasigan. Hindi na kailangang banggitin ang China, lahat nakakaintindi. At para kumpletuhin ang larawang ito, may nangyaring ikinagulat kahit ng mga pinaka-veteranong analista. Ito si Donald Trump noong ika-11 ng Mayo 2026, ilang araw lang matapos maaprubahan ang budget ng Taiwan. Sinabi niya na dadalhin niya ang usapin ng pagbebenta ng armas sa Taiwan sa negosasyon kasama si Xi Jinping sa isang summit na magaganap sa Miyerkules ika-13 sa Beijing. Maganda ang relasyon ko kay Pangulong Xi.
hindi ko alam kung ano ang mangyayari. Wala pang Amerikanong presidente ang gumawa nito noon. Mula pa nung 1982 mayroong hindi nakasulat na kasunduan na hindi nakikipagnegosasyon ng Estados Unidos sa China tungkol sa mga ibinebenta nila sa Taiwan. Hindi pa kailanman nalampasan ang linyang ito. Pero nilampasan ito ni Trump. Para sa Taiwan, isang pagkabigla ang pahayag na ito dahil ibig sabihin nito na ang mga armas na inaprubahan ay maaring, sa teorya, gamitin bilang panukli sa negosasyon sa pagitan ng dalawang pinakamalalakas na bansa sa mundo. Para sa pamahalaang Kino, ito ang gusto nilang marinig. Lagi nang sinasabi ng China na ang armas ng Amerika para sa Taiwan ay pang-udyok at hindi dapat makialam ang Estados Unidos. At ngayon, mismong ang Pangulo ng Amerika ang nagsasabing baka sulit pag-usapan nito. Isa itong sandali ng matinding tensyon. Inaprubahan ng Taiwan ang pinakamalaking arsenal nito, pero maaring nakadepende ang kinabukasan nito sa isang usapan ni Trump at Xi. Ang totoo, nagbabago na ang mundo. At ang kipot ng Taiwan, yung bahagi ng dagat sa pagitan ng China at ng isla, nananatiling lugar kung saan pagdedesisyunan ang pagbabagong ito. Bumibili ng armas ang Taiwan, nagsasanay sa blockade ang China, muling nag-aarmas ang Hapon at naglalaro sa magkabilang panig ang Estados Unidos. Sa gitna ng lahat ng ito, milyon-milyong tao sa isang isla ang nabubuhay araw-araw na alam nilang nasa sentro sila ng isa sa pinakamahahalagang tunggalian ng siglong ito. Sa totoo lang, ang kwentong ito ay hindi tungkol sa mga missile o sa mga budget militar. Tungkol ito sa presyong handang bayaran ng isang maliit na sambayanan para manatiling malaya. At ito rin ay tanong na kahit sinong leader sa mundo ay walang kasiguraduhang masagot hanggang kailan magtatagal ang balansya na ito. Talagang kahanga-hanga ang parada na yon sa Beijing, pero kahanga-hanga at hindi matatalo. Magkaibang bagay ang mga iyon. Ang tanong ngayon ay, malulutas ba ito sa mesa ng negosasyon o sa larangan ng digmaan? Ngayon, gusto kong malaman ang opinion mo. Sa tingin mo ba, susubukan ng China kunin ang Taiwan gamit ang puwersa o mas pipiliin nilang ipagpatuloy ang tahimik na panggigipit? Kung nakatulong sa iyo ang video para maintindihan kung ano ang nangyayari sa mundo, ibahagi mo ito sa iba na gustong makaintindi. Kung di ka pa subscribed, mag-subscribe na! Marami pang ganitong content ang darating. Hanggang sa susunod!